po silang ebidensya lahat ng sumisigaw dyan, lahat na nagpoprotesta. Kung lahat kayo po ay may ebidensya, kayo po ay malayang pumunta sa Ombudsman, sa DOJ, magsampa na kayo ng kaso. Dahil aminin man natin o hindi, marami ng Pilipino ang nagtatanong, bakit tila napakabilis kumilos kapag ang target ay mga kalaban ng administrasyon? Hindi rin sila naroon para ipagtanggol ang sino mang politiko. Para sa maraming lumahok, ang ipinaglalaban nila ay isang prinsipyong dapat pinangangalagaan sa isang demokratikong bansa. Ang hustisyang patas, hindi hustisyang namimili. Magandang araw po. Ito, gawa natin ng reaksyon yung isang video sa Facebook ni Ginoong Tantan Diggs sa Facebook. Ito ay video reels. Ang caption niya ay "Our demands, no to selective justice." Mabuti po ay panoorin muna natin kung ano ang kanyang sinasabi at gawa natin na reaction. Ito po ay patungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo noong July 1, 2. Yung binabanggit niya, 1 at 2. Hindi niya isinama yung pangatlong araw. Kung totoong walang dapat itago, bakit hindi lubusang imbestigahan ang lahat? Mga kababayan, hindi na ito simpleng usapin ng trapiko. Hindi na ito simpleng usapin ng isang rally. At lalong hindi na ito simpleng usapin kung sino ang kakampi mo sa politika. Kahapon po at maging ngayong araw na ito, libo-libong Pilipino ang nakiisa sa isinagawang rally dyan sa EDSA. Habang ang ilan ay galit dahil naabala sila sa kalsada. Marami naman ang nagsasabing mas malaki ang dahilan kung bakit sila naroon. Hindi sila naroon dahil lang kay Senator Marcoleta. Hindi sila naroon dahil lang sa Iglesia ni Cristo. Totoo, may mga taong nagreklamo noon kasi nga apektado sila sa traffic. Pero hindi nila nakikita yung tunay na dahilan kung bakit nagsagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo. Hindi nila nakikita yung problema ng pangkalahatan. Ang iniisip lang nila ay naabala sila, talagang nagkaroon ng traffic. Pero hindi yun ang layunin. Ang layunin ay ipakita sa pamahalaan kung ano yung mga problema. Dapat hindi selective yung kanilang pagsasampa ng kaso sa mga binabanggit nilang mga tao na tumutuligsa sa mga korupsyon. Kasi halatado si Senador Rodante Marcoleta lang ang pilit nilang kinasuhan agad. Nag-file na nga sila ng kaso pagkatapos ng rally ng Iglesia ni Cristo kahapon, July 3. Tuloy natin yung video. Hindi rin sila naroon para ipagtanggol ang sino mang politiko. Para sa maraming lumahok, ang ipinaglalaban nila ay isang prinsipyong dapat pinangangalagaan sa isang demokratikong bansa. Ang hustisyang patas, hindi hustisyang namimili. Iyon. Natumbok niya. Dapat hindi pinipili kung sino yung gusto nilang sampahan ng kaso. Napaghahalata nga, kaya nga sabi ko napaghahalata sila kasi hindi lang naman Iglesia ni Cristo ang nagtataka kung bakit napakabilis ng aksyon ng gobyerno pag hindi nila kakampi. Mag-file agad ng kaso. Pero pagkakampi nila, kahit sinabing hinog na, sabihin kulang pa. Kulang yung ebidensya. Anong klaseng mga tao yung mga yan? Ituloy natin yung video. Dahil aminin man natin o hindi, marami ng Pilipino ang nagtatanong, bakit tila napakabilis kumilos kapag ang target ay mga kalaban ng administrasyon?
Pero kapag usapin na ng mga aligasyon tungkol sa bilyon-bilyong piso ng pondo ng bayan, bakit tila napakabagal? Bakit tila ang daming tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na kasagutan? Kung totoong walang dapat itago, Nakakasira ng ulo, no? Yung mga binanggit ni Saldico, ng mga politiko, kung saan-saan, kung sino-sino yung mga tumanggap ng malimaleta, yung binanggit ni Orly Gutesa at binanggit ng mga 18 ex-marine. Pare-parehas sila. Wala pa rin nasasampahan ng kaso. Lahat ng mga yun ay parang kampi sa gobyernong ito. Pero yung mga tumutulig sa doon, yung mga gustong imbestigahan yung mga iyon, kagaya ni Senador Rodante Marcoleta, wala na. Ay, naku po. Tapos ngayon ay sasabihin ni Claire Castro na yung mga nagrally daw sa Canada ay kung may basehan daw sila ay magsampa ng kaso. Nakabuyang-iyang yung mga katotohanan eh. Ang daming nagsasabi. Ang daming tumatayong saksi, hindi ninyo matanggap. Itinatanggi ng mga itinuturo na sila di umano ay tumanggap. Panoorin nga natin si Claire Castro. Magkakakontra yung kanyang mga binabanggit eh. Ito. Yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan? Ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan? Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang at walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa. Tignan natin kung ano sinisigaw nila kahapon. Kung meron po silang ebidensya, lahat ng sumisigaw dyan, lahat na nagpoprotesta, kung lahat kayo po ay may ebidensya, kayo po ay malayang pumunta sa Ombudsman, sa DOJ, magsampa na kayo ng kaso. Pansin Kaya sa po ating ninyo, palagay, although may ano po freedom ang of pansin ninyo? expression, Kanyang video niyan. lahat ng kanilang sinasabi sa ngayon Tinatanggi ay niya walang basihan. Kundi, na mayroong corruption. Kasi nga sinalubong sila ng rally sa Canada eh. Na sinisigaw yung magnanakaw, sinungaling, ibalik ang pera ng bayan at kung ano-ano pa. Eh, sabi niya, kung mayroon silang katibayan, magsampa sila ng kaso. Patong-patong na lang nakapile na kaso sa ombudsman laban sa mga taong itinuro na tumanggap ng mga mali-maletang pera. E tapos ngayon sasabihin niya na walang batayan yung sinisigaw ng mga nagrally. Buti nga hindi siya naabutan o kaya hinablot eh. Pero dito sa isa niyang video, patungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo, anong sabi niya? Panoorin natin kung anong sinabi niya. Dito inamin na niya na may corruption na nagtatrabaho na daw ang pamahalaan patungkol sa mga taong inaakusahan. ang Pangulo naman po at ang administrasyon na to ay ang polisiya ay managot, ang dapat na managot. Dapat nating linisin ang anumang issue ng korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. At kung kailangan na may managot at kung kailangan naman din niya madepensahan ang kanyang sarili, ay magagawa naman po ito ni Senator Marcoleta. At sa lahat po ng nagsasagwa ng mga maanumalyang proyekto, ang gobyerno po ay hindi po natutulog. Linisin po natin ang bansa sa mga issue ng korupsyon. Sinimula na po ito ng Pangulo. Kaya sana po ay magtuloy-tuloy ito kahit ang Pangulo po ay natapos na ang kanyang termino. Diyos ko po naman. Magkakakontra yung mga sinasabi. Eh, kayo na pong bahalang umusga sa mga ganyang klaseng mga tao. Ang daming
taong mga hindi maintindihan kung anong takbo ng utak. Parang problemado na sila, stress na sila. Bueno, kayo na lamang po ang bahalang humusga sa kanila. Yan lamang po ang ating reaction ngayon at maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood sa ating channel.